Life After Prison. By Silencio, Kabanata 161. Hindi. Bitawan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hik, hik. Ang sexy na dalagita na may kaibig-ibig na mukha ay talagang kaakit-akit. Siya ay naipit ng dalawang lalaki, at maaari lamang siyang magmakaawa sa kanila na palayain siya dahil walang saysay ang pakikibaka. Hihihi, binigyan ka ng pagkakataon ng boss namin na mangolekta ng pera sa loob ng 1 linggo at nabigo ka, kaya dahil wala kaming makuhang pera, kailangan lang naming magsaya sa iyo, hihihi. Hindi napigilan ng kalbo na dilaan ang labi nang makitang nahihirapan ito, at bakas sa mga mata nito ang pagpukaw. Siya ay may kahangahangang figure, at ang paningin ng kanyang sinusubukang kumawala mula sa kanilang mga pagpigil ay lalo siyang natuwa. Nang makita niyang lumalaban siya ng matindi na may takot na ekspresyon, napaisip siya kung virgin pa ba siya. Bilisan mo, Johnny. Sabi ng blonde na lalaki na isa sa 2 taong nakahawak sa kanya. Medyo hindi na siya mapakali at gusto na niyang mauna nang makita niyang masyadong nagtatagal ang lalaking tinawag niyang Johnny sa anumang bagay. At bakit naman ako magmadali? Hindi naman siya makakatakas, diba? Hindi naman nagmamadali si Johnny at mahinahon silang sinabihan. Pagkatapos ay naghanda siyang pakawalan ang sinturon pagkatapos niyang magsalita. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang itim na anino sa kanyang likuran ang lumitaw sa isang iglap at sinipa siya sa likod. Ang kalbong si Johnny ay bumagsak ng husto sa lupa. Arg! Napasigaw si Johnny sa sakit, dahilan para matauhan ang 2 pang lalaki at binitawan ang babae. Napatingin silang lahat kay Severin. Sino ka? Paano ka nakikialam sa negosyo ko? Alam mo ba kung sino ako? Bumangon si Johnny at pinandilatan si Severin. Malaki ang bola mo, bata. Ang lakas ng loob mong saktan si Johnny. Nabasa mo na ba ang napakaraming nobela? Sino ka sa tingin mo? Isang uri ng bayani na gustong iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Sa sobrang galit ng blonde na lalaki ay naglabas siya ng kutsilyo sa bulsa ng pantalon niya. Nang makawala ang mga paa ng babae sa pagkakahawak ay nagtago siya sa isang tabi sa takot at napaupo sa lupa habang walang tigil na humahagulgol. Pagkatapos ay galit na galit siya habang isinara ang 2 botones sa kanyang shirt buttons na bumukas noong nagpupumiglas siya kanina. Nagkatinginan ang 2 lalaki at sinugod si Severin, ngunit sinipa sila sa lupa sa 1 segundo. Ang sipa ay nagpalipad sa kanila ng paatras bago bumagsak ng husto sa lupa, at hindi nagtagal ay nagsimula silang humagulgol habang nakahawak sa kanilang mga dibdib. Paumanhin. Ikinalulungkot namin. Sinaktan lang namin ang babaeng ito dahil may utang siya sa amin. Malubhang nasugatan silang 3, at natakot sila nang makita si Severin sa harap nila kaya agad silang lumuhad sa lupa at humingi ng awa sa kanya. Sa wakas ay naunawaan nila na sila ay napunta sa kanilang sarili sa problema. Mawala. Ayokong makita ang mga mukha nyo kahit kailan. Life After Prison, Kabanata 162. Ang intensyon ni Severin ay hindi para patayin sila, kundi para lamang turuan sila ng leksyon. Higit sa lahat, ang kanilang tono ay nagpapahiwatig na siya ay humiram ng pera mula sa kanila at hindi nabayaran ito. Hinamak niya ang mga babaeng mahilig manghiram ng pera na may mataas na interes. Sa kanyang opinyon, karamihan sa kanila ay mga walang kabuluhang individual na mahilig gumastos ng wala sa kanila, kaya ang kanilang pagpapahalaga na humiram ng pera sa mga makulimlim na tao. Na ang mga lalaking iyon ay nagpakahirap para lamang mabayaran niya ang mga ito ay isang malinaw na tanda ng isang problema sa kanyang bahagi. Salamat sa pagligtas sa akin. Matapos isara ang botones ng babae ang kanyang damit at nakitang nagsitakbuhan na ang mga lalaki, tumayo siya na namumula ang mga mata at nagpasalamat kay Severin. Hindi kailangan salamat. Nagkataon lang nandito ako. Sumulyap si Severin sa kabilang party at agad na natigilan. Kumunat ang noo niya. Pinsan. Ikaw ba yan? 5 taon na ang nakalipas mula nang makulong siya, at halatang matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang pinsan. Halos hindi niya makilala kung sino ito sa kanyang mixing sexy na palda at natatakpan ng makeup ang mukha. Siya ay isang masipag at matipid na babae na hindi kailanman gumamit ng pampaganda, kaya nakakagulat na makita siyang ganoon, lalo na dahil siya ay nakasuot ng mga damit na walang kabuluhan at mga medyas na itim na lace.
Siya pa rin ba ang inosenteng pinsan ko dati? Pagkabalik niya mula sa bilangguan, sinabi sa kanya ni na Judith at Maurice na ang pamilya ng kanyang tiyahin ay naging napakabait sa kanila at nagpahiram pa nga sila ng kabuuang $8,000 sa kanilang pamilya. Napakaraming bagay ni Severin sa kanyang plato sa nakalipas na 2 araw, at tuluyan niyang nakalimutan ang plano niyang imbitahan ang kanyang mga kamag-anak bilang housewarming ng mga uri kapag maaari niyang kainin ang lahat at ibalik ang pera sa kanila. Ang kanyang pinsan na si Queenie ay walang iba kundi ang anak ng kanyang tiyahin na si Marie. Kung hindi siya nabangga niya kanina, baka may malaking problema ang kinakaharap niya. Severin. Ikaw. Ginamit niya ang maliit na liwanag na mayroon siya upang subukang tingnan siyang mabuti. Nagulat siya nang makita niyang nakatayo sa harapan niya si Severin habang nakasuot ng mga designer brand. Hindi man lang siya nagmukhang anak ng isang mahirap na pamilya, o tulad ng isang taong kalalabas lang sa kulungan. Sa kabaligtaran, mukha siyang anak mayaman. Ako ito. Queenie. Ako ito, si Severin. Nasa sabik si Severin na makita siya. Mas matanda lang ito sa kanya ng 1 taon, at bata pa sila ay maganda ang kanilang relasyon. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na hahakbang paarap si Queenie at sasampalin siya sa mukha matapos makumpirma na siya nga si Severin. Baliw ka. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi dahil sa iyo. Galit na pinandilatan ni Queenie si Severin. Namumula ang kanyang mga mata sa galit at kumakabog ang kanyang dibdib at bumaba sa galit. Napatulala si Severin at hindi alam ang sasabihin. Nakakulong siya nitong mga nakaraang taon, at ang tiyahin niya ang nag-alaga sa kanilang pamilya hanggang sa puntong wala na itong pera para sa operasyon nito. Kailangang humiram ng pera si Queenie bago tuluyang makakuha ng sapat para sa operasyon. Alam niyang naging pabigat siya sa pamilya ni Queenie dahil sa mga pinagdadaanan niya kaya naman labis siyang nanghinayang. Medyo mahal ang shirt na ito kung hindi ako nagkakamali. Mukhang isa sa mga sikat na internasyonal na tatak na nagkakahalaga ng ilang libo. Bakit hindi mo mabayaran ang $8,000 na utang mo sa aming pamilya? Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang peke. Hindi ako tanga. Masasabi ko kung alin ang totoo. Halos malagutan ng hininga si Queenie at patuloy niyang sinisisi si Severin. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagdusa para sa iyo nang basagin mo ang bote sa ulo ni Easton nang walang pakialam sa mundo? Hindi lang mga magulang mo, alam mo na. Maging ang aking pamilya ay kailangang magdusa. Tumingin si Severin kay Queenie at seryosong sabi. Kung ano ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ipinapangako ko na babayaran ko sa iyo ang perang inutang ko sa iyong mga magulang. Ilang araw pa lang ako nakalaya, at sasabihin ko sa aking mga magulang na tawagan ka at imbitahan ka sa aming tahanan para mabayaran ko ang lahat ng perang iyon. Hindi talaga ako makapagpasalamat sa iyo sa pag-aalaga sa aming pamilya sa lahat ng mga taon na ito. Life After Prison, Kabanata 163. Ibabalik mo sa amin. Paf. Kakayanin mo pa ba? Sa palagay mo ba ay ang $8,000 lamang? Mas malaki pa ang utang mo sa pamilya namin. May hinanakit sa mga mata si Queenie. Gulong-gulo ang puso ni Severin. Hindi niya akalain na titignan siya ng ganoong klase ng tingin ng pinsan niya na ganoon kaganda ang relasyon nila noon. Alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng mga ito, at maaari lamang niyang isipin kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang pamilya. Anong nangyari, Queenie? Bakit lahat ng perang iyon ay inutang mo, at bakit sila magiging mapuwersa sa iyo? Nagpa siya si Severin na tanungin si Queenie. Napangiti ng mapait si Queenie. Sabi mo gusto mo kaming bayaran diba? Pagkatapos ay hayaan mong tanungin kita nito. Saan lumipat ang iyong pamilya ngayon? Sinabihan ako kahapon na kakalabas mo lang kaya pumunta ako sa bahay mo para hanapin ka. Isipin ang aking pagtataka nung nalaman kong lumayo na kayong lahat at walang tao doon. Hindi rin ako makadaan sa mga magulang mo. Nang marinig iyon, ngumiti ng pilit si Severin at sinabi. Pasensya na talaga, Queenie. Nagpalit ng mga numero ang aking mga magulang pagkatapos ko silang bilhan ng mga bagong cellphone, at hindi pa namin nagawang ipaalam sa iyo. Hindi ko akalain na hahanapin mo kami kahapon. Ang plano ko ay ibalik ang pera sa iyo bukas o sa makalawa.
Huminto siya at tumingin ng seryoso kay Queenie bago nagtanong. Ano bang meron sa mga lalaki kanina, Queenie? Wala ka pang sinasabi sa akin. Nakita ni Queenie na parang nagsasabi ng totoo si Severin kaya napabuntong hininga siya at sinabing. Mas gugustuhin kung hindi na natin pag-usapan, pero may kinalaman ito sa operasyon ng nanay ko noon. Walang sapat na pera ang pamilya namin, at kulang pa kami ng 8,000, kaya gusto ng tatay ko na pumunta ako sa bahay mo at hilingin sa pamilya mo na ibalik ang hiniram mo. Pero alam kong walang pera ang pamilya mo, lalo na't napipilitin ang mga magulang mo na bayaran si Easton kada buwan. Saglit na nag-isip si Severin, at saka sinabing. At pumunta ka pa rin doon, ngunit ang aking mga magulang ay wala pang 50,000 sa kanila noong panahong iyon. Ibinigay nila ito sa iyo, ngunit pagkatapos ay itinapon mo ang pera sa lupa at umalis sa galit, tama ba? Tumango si Queenie. Oo, desperado na ako noon, at maraming beses na nakipagtalo ang tatay ko sa nanay ko dahil sa dalas niyang pagpapahiram sa iyo ng pera. Pakiramdam ko wala akong magawa noong wala akong magawa para sa nanay ko nang nakahiga siya sa kama ng ospital, at dahil sa desperasyon, nakilala ko ang mga lalaking iyon matapos akong ipakilala ng isa kong kaibigan. Humiram ako sa kanila ang 8,000 para matulungan ko ang nanay ko sa pagpapaopera. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Natatakot ako na mag-alala ng sobra ang aking mga magulang, kaya hindi ko sinabi sa kanila na nag-loan ako na may mataas na interest rate mula sa isang pribadong tao. Magkano pa ba ang utang mo sa kanila? Tanong ni Severin. Napangiti ng mapait si Queenie at sinabing. Nagtatrabaho ako nitong ilang taon para bayaran sila, at wala akong pagpipilian kundi umalis sa dati kong trabaho bilang accountant at magtrabaho bilang bar girl. Mas mataas ang sweldo doon. Maraming mga customer ang may posibilidad na makakuha ako ng malaking tip, ngunit maaari ko lamang silang tiisin at tawanan dahil kailangan kong kumita ng pera. Paumanhin na ako ang naging dahilan ng lahat ng paghihirap mo na ito, Queenie. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahirap ang buhay mo. Sumusumpa ako na tutulungan kitang bayaran ang perang inutang mo sa kanila at isauli ang utang ko sa iyo ng daan-daang beses. Seryosong tumingin si Severin kay Queenie. Alam niya na pananatilihin ni Queenie ang kanyang bottom line at hindi gagawa ng isang bagay na kasing masama ng paggugol ng isang gabi kasama ang mga random na lalaki, ngunit ang pagiging hostess ay tiyak na masakit para sa isang taong orihinal na napakasimple at konserbatibo. Napangiti na lang si Queenie sa pangako ni Severin na ibabalik sa kanya ang pera at hindi ito masyadong sineryoso. Sinabi lang niya, kung mayaman ka na, tulungan mo na lang akong bayaran ang utang ko sa mga taong iyon. May utang pa ako sa kanila ng kaunti sa ilalim ng $9,000 ngayon. $9,000. Life After Prison, Kabanata 164. Bahagyang nagulat si Severin sa narinig. Parang hindi tama yan. Nagtatrabaho ka sa isang bar, at malamang na hindi masyadong mababa ang iyong sweldo. Paanong may utang ka pa sa kanila na wala pang 9,000 samantalang isang taon mo na silang binabayaran? Hindi ba humigit kumulang $8,000 lang ang hiniram mo? Well, ang mga taong iyon ay isang grupo ng mga manloloko. Napakataas ng kanilang interes sa simula, at pinakialaman pa nila ang kontrata. Nahulog ako sa bitag nila dahil sa kawalang ingat, at hindi ko sila mababayaran kahit gaano pa ako kahirap ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na naipon ang utang. Napangiti ng mapait si Queenie at nagpatuloy. Nga pala, kagabi, may isang mayamang lalaki ang gustong ilabas ako, sabi niya, bibigyan niya ako ng 15,000 kapalit ng pagpapalipas ng gabi sa kanya. Matagal akong nag-alinlangan, ngunit tinanggihan ko siya sa huli. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan kung gaano ako natakot sa aking sarili. Nag-aalala ako na balang araw ay sumuko ako sa tukso ng pera. Tumango si Severin. Nakikita ko. Sige. Medyo gumagabi na, kaya bakit hindi mo ako isama sa mga taong iyon bukas ng umaga? Tutulungan kitang ibalik ang pera bukas. Bagamat kasuklam-suklam ang mga taong iyon, ayaw ni Severin na magdulot ng anumang di kinakailangang gulo, at ayos lang siya sa pagtulong sa kanya na ibalik ang pera. Pagkatapos ng lahat, ito ay $9,000 lamang, at ito ay hindi gaanong para sa kanya. Ako ay humihingi ng paumanhin.
Napatingin si Queenie kay Severin at hindi niya maiwasang mapangiti. Niligtas mo ako, pero sinampal kita. Ang pangunahing dahilan ay dahil naisip ko na ang iyong pamilya ay nagtatago sa amin at nakatakas sa isang lugar ng lihim. Kung tutuusin, hindi ko makontak sina Tita Judith at Tio Maurice, kaya naisip kong binalak ninyong huwag ibalik sa amin ang pera. Ayos lang. Ako ang dapat ang humihingi ng paumanhin sa'yo. Tinutulungan ako ng pamilya mo sa loob ng kulungan, at hindi na lang tayo tatakbo ngayong nakabalik na ako. Nakangiting inalo siya ni Severin. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nararamdaman ng kanyang pinsan. Ayos ka lang ba, Severin? May sumulpat sa likod, si Maurice pala. Lumingon si Severin at hindi maiwasang magtanong. Bakit ka nandito, tatay? Tumayo si Maurice at sinabing. Nakita namin ang mga lalaking iyon na tumatakbo palabas hindi nagtagal pagkatapos mong pumasok, at naghintay kami sa kotse para lumabas ka ngunit hindi ka pa rin nagpapakita. Ang iyong ina at ang iyong asawa ay nag-aalala na baka may nangyari sa iyo, kaya sinabi nila sa akin na tingnan kung ayos ka lang. Napangiti si Severin. Relax, tatay. Ayos lang ako. Tingnan kung sino ang kinaladkad ng mga lalaking iyon. Dahil napakadilim ng mga ilaw doon, kinailangan ni Maurice na lumapit ng kaunti para mas makita kung sino ang babaeng iyon. Nang sa wakas ay natanong na niya ito, nagulat siya. Teka, yung babaeng kinuha kanina ay si Queenie. Labis na napahiya si Queenie. Siya ay palaging isang mabuting babae sa mata ng lahat at hindi kailanman ang uri na magsuot ng makapal na makeup, may kulay na contact lens, isang mini skirt, at sexy black lace stockings. Hello, Tito Maurice. Awkward na ngumiti si Queenie. Salamat kay Severin na hindi ako mahihirapan ngayong gabi. Nahihiya ding magtanong si Maurice at pinaalalahanan lang siya. Kailangan mong mag-ingat sa paglabas mong mag-isa sa gabi, Queenie. Hindi ito ligtas, lalo na sa mga damit na ito. Tsaka medyo madilim din sa lugar na ito. Napayuko si Queenie dahil sa kahihiyan. Agad namang inayos ni Severin ang mga bagay-bagay at sinabi. Masyado kang makaluma, tatay. Lahat ng mga babae ay nagsusuot ng ganito sa panahon ngayon basta maganda ang hitsura nila. Ito ang uso. Awkward na ngumiti si Maurice. Tama ka, matanda na ako ngayon. Pero sa bagay, dapat na tayong umalis dito, kung hindi, baka pumunta rito ang nanay mo anumang oras para subukan at hanapin tayo. Life After Prison, Kabanata 165. Sandali lang. May asawa ka na. Hindi ba sinabi ni Uncle Maurice na pareho nag-aalala sina Tita Judith at ng asawa mo? Habang naglalakad silang tatlo palabas ng kagubatan ng kawayan, may naalala si Queenie at hindi maiwasang magtanong kay Severin na may pagtataka. Halatang wala siyang ideya na may asawa na si Severin. Ang alam lang niya ay ang tsismis na pumunta si Severin sa kasal ng dati niyang kasintahang si Lucy para manggulo ilang saglit lang pagkalabas ng kulungan. Gayunpaman, hindi niya alam ang buong detalye nito. Kamakailan lang, itinutulak siya ng kanyang mga pinagkakautangan, kaya nang malaman niyang nakalaya na si Severin, tinawagan niya sina Judith at Maurice ngunit nagulat siya nang hindi maabot ang tawag. Ang una niyang naisip ay tumakas si Severin kasama ang kanyang mga magulang nang makalaya ito dahil ayaw niyang bayaran ang pera ng kanilang pamilya. Kung tutuusin, maraming tao ang ganyan. Ngumiti nang walang pakialam si Severin. Well, may asawa na ako ngayon, at maraming nangyari nang hindi ko inaasahan. Mahabang kwento, pero may anak din ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Queenie. Hindi na siya nagulat na ganoon kabilis nakakuha ng asawa si Severin dahil inakala niyang nagpakasal ito sa isang hiwalay na may anak sa naunang kasal. At muli, nadama niya na dapat bilangin ni Severin ang kanyang sarili na maswerte dahil ito ay sapat na mabuti na ang isang babaeng may anak ay payag na maging isang taong kalalabas lamang sa bilangguan. Mukhang maganda yan. Nagkaroon ka ng asawa at isang anak na babae sa isang iglap, kaya sa palagay ko ay nakahinga na ng maluwag ang iyong mga magulang. Tumango si Queenie, tumingin kay Maurice na nauuna sa paglalakad, at pinaalalahanan si Severin sa mahinang boses. Nga pala, hindi mo naman sasabihin sa mga magulang mo na nagtatrabaho ako sa isang bar, o hindi pa nababayaran ang perang hiniram ko. At saka hindi mo rin pwedeng sabihin sa mga magulang ko.
Sinabi ko lang sa kanila na nanghiram ako ng pera sa ilang kaibigan at binayaran ko na sila. Tumango si Severin. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang sikreto mo sa akin. Sige. Sana po matulungan nyo akong magbayad ng 9,000 sa kanila bukas. Nang sa ganun makakahinga na ako ng maluwag pagkatapos nito. Sa wakas ay nakita ni Queenie ang pag-asa kay Severin at gumawa pa ng isang punto upang idagdag. Oo nga pala, 8,000 ang utang mo sa amin, di ba? Bilugan natin ito sa 10,000. Ang dagdag na $2,000 ay interes para sa lahat ng paghihirap na dinanas mo sa akin. Sa teknikal na pagsasalita, ikaw ang dahilan kung bakit ako kinaladkad sa kagubatan ng kawayan ng mga taong iyon. Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak nang marinig iyon. Halatang mga malalazwa sila. Kahit na hindi ka nangungutang sa kanila, kaladkarin ka pa rin nila kung sakaling masagasaan ka nila sa kalye. Isa kang magandang babae, at sa palagay ko ay hindi mapipigil ng sino mang malalazwa ang kanilang sarili kapag nakasalubong kanila. Puff! Inilibot ni Queenie ang mga mata kay Severin at sinabing, may paraan ka na sa mga salita ngayon, di ba? Natutunan mo pa kung paano purihin ang mga tao ng palihim. Nagsasabi ako ng totoo. Lalo kang gumaganda. Tumawa si Severin. Inilabas ni Queenie ang kanyang cellphone, at sinabing, hihingi ako ng pahinga ngayong gabi. Nakakatrauma ang pangyayari kanina. Maghihintay ako hanggang sa makuha mo ang pera bukas at bayaran ang mga ito bago ako umalis sa aking kasalukuyang trabaho. Hindi bagay sa akin ang mga ganoong lugar. Matapos makitang sumakay si Maurice sa kotseng nakaparada sa malapit, napaawang ang bibig ni Queenie at inisip niya kung may nakikita ba siya. Hindi pwede, isang Audi A8. Hindi ba malaki ang halaga ng kotseng ito? $260,000. Ngumiti si Severin, at sa wakas ay sinabi, halika at manatili sa amin ngayong gabi. Sasama ako sa iyo para makipagkita sa mga lalaking iyon bukas, at marami kaming ekstrang silid na matutuluyan mo. Sige. Tumango si Queenie. Dahil kayang bilhin ni Severin ang ganoong sasakyan, malamang nawala siyang problema sa pagtitipid sa ilalim ng $9,000 para tumulong sa pagbabayad ng utang niya.